Maraming nagtatanong kung kaya nga ba ng ganitong setup ang rice cooker. Kaya ang video na ito ay isang demo video at susubukan natin kung kaya nga ba. Bago natin simulan, para sa mga katanungan kung magkano nga ba ang presyo ng ganitong DIY solar setup, panoorin nyo to. Unahin natin ang 200 watt solar panel. Napakaraming option online. Pero syempre mas advisable yung kilalang brand, maraming gumagamit at maganda ang feedback. Ranging from 2,000 pesos to 3,500 pesos, may solar panel ka na. Dito sa setup ko, 20 amperes na MPPT solar charge controller ang ginamit ko. Ayan, ang daming option. Huwag ka lang matatapat sa mga scam. 1,000 pesos to 4,000 pesos para sa solar charge controller. 12 volts, 100 Ah LiFePO4 battery ang gamit ko dito. At ito ang kalimitang presyo nila online. May low cost, merong mas mataas ang presyo. Pwede ka din mag-lead acid battery, depende sa preference at budget mo. Pagdating naman sa 1,000 watts 12 volts, pure sine wave inverter. Napakaraming option din. Mamili ka lang, i-check lang ang mga reviews para magka-idea kung okay ang feedback ng item. Ayan, lahat ng major components ay napresyohan na natin. At dito pa lang, halos ang budget natin ay ranging from 15K to 25K. Plus, magdadagdag ka pa dyan ng mga wiring, kagaya na lang ng battery wire na halos per metro kalimitan ang bilihan yan sa taas ng presyo. Pagdating naman sa PV cable, mahalagang ma-estimate mo ang sukat or haba ng wire na gagamitin mo mula sa solar panel sa bubong papunta sa pwesto ng solar charge controller. Mahalagang malaman mo rin ang akmang sizing ng wire na gagamitin mo na akma sa solar panel mo. Ang iba pang accessories ay available sa mga local hardwares, kaya yung budget natin kanina na nasa 15 to 25K ay posibleng umabot hanggang sa 20K to 30K. Medyo mabigat na din sa bulsa. Ito ay kung magdi-DIY ka. Mas lalaki pa ang gastos mo siyempre kung ipapagawa mo sa iba. Siyempre may labor cost yan. Kaya minsan, lamang sa DIY ang madiskarte. Tara, magsaing na tayo. Ito ang aking actual setup na gagamitin at ang rice cooker ay rated as 400 watts. Kakayanin kaya? I-power on ang device at ayan, 13.1 to 13.2 volts ang battery na gagamitin ko. Okay, isa lang na yan. 400 watts nga. Grabe yung batak ng kuryente ng rice cooker, oh. Galing sa 13.2 volts, bagsak ng 12.1 volts. Mukhang kinakabahan na yata yung battery, ah. Ito yung totoong sitwasyon kapag ginamit mo ang 12 volts 100 Ah LiFePO4 battery sa 400 watts na rice cooker. Ayan, no? 395 watts ang linalamon niya. Continuous load yan hanggang sa maluto ang sinaing. Hala, hinigop na niya yung karga ng battery. Nagdadrop na siya sa 11.9 volts. Galing 13.2 volts yan. Mahihilaw pa yata. Pero yan ay hindi pa malolobat. Nang dahil lang sa lakas kumonsumo ng kuryente ng rice cooker, kaya yan ay bumabagsak talaga ang voltahe. Ngayon, kung ayaw mong makitang umiiyak ng ganyan ng battery mo, ang isang option dyan ay upgrade. Pwede mo doblehin ang battery mo para dalawa na silang magpo-provide ng kuryente sa rice cooker. Pero matadagdagan na naman ang gastos mo, wala pang ROI. Pagdating naman dito sa inverter na gamit ko, rated as 1,000 watts. Kaya kampante tayo na kakayanin niya itong 400 watts na rice cooker. Itong mga ganitong klase ng inverter ay merong mga safety protection yan. Kapag na-overload, kapag nag-overheat, nag-error yan. Automatic niya ika-cut off ang power sa output. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon at senaryo ay gumagana siya ng tama depende sa setup mo. Eto na, makalipas ng 25 minutes, mukhang makakaluto na tayo. Constant ang konsumo ng kuryente niya, oh. 394 to 395 watts pa rin. Kumusta naman ang aking setup? Aba, lumalaban. Diyan mo mararamdaman ang kunat ng LiFePO4 battery. Na-maintain niya ang 12.1 to 12.2 volts. Laban lang, maluluto na. Yon, eksakto 30 minutes, luto na. Wala na siyang power consumption. Tapos, tingnan natin yung battery. Kala mo kanina malulobat na, no? Pero hindi yan. Bumabalik pa nga sa 13.2 volts na parang walang nabawas. Makakaluto pa ng ulam. Tipid na sa gasol ang ganitong setup. Ang panalangin mo na lang dyan ay sana tumagal ang ganitong solar setup. Naway nakatulong ang video na ito sa mga nagnanais mag-DIY. Like and share.